Okay mga master, meron tayo dito unit, pina-check up ni customer. Share ko lang sa inyo ano natin gagawin pagka nasa kay customer tayo, check natin yung unit niya. So ang una natin gawin mga master is, syempre kung dito na tayo, sa harap na tayo ng unit. So ang una natin gawin muna, syempre on natin, di ba? Yan, on natin mga master. Tapos, bago tayo aakit sa outdoor, indoor muna tayo, check. So, itong unit ito mga master, hindi ito inverter ha, non-inverter to. Ito sa Saudi, siyempre kadalasan dito, hindi pa naman siya inverter. So ito, bagong install, bagong unit to. Eh, dahil i-occupy nito yung apartment na to, so pina-check niyo lahat yung mga unit kung gumagana ba ng maayos. So ngayon, gagawin natin mga master, yan, dito tayo sa indoor, inuna natin yung indoor. So itong unit na ito pala is 24,000 BTU, balitutan siya. Kung sa HP naman, 2.5 horsepower yan. So ito, akit natin, ang gawin natin is, buksan natin itong control niya. Ang kita ko sa inyo yung terminal niya. Yan. So open natin ito. Kasi nandito yung terminal eh. So, pinapakita ko sa iyo mga kamaster. Kung makita kayo, ito, 5 wires to. Yan sa terminal. 1, 2, 3, 4, 5. Yan, dahil 2 tons to. So, at saka hit and cold kasi to, kaya siya 5. Kasi kung itong unit na to is cooling lang siya, wala siyang heat mode, tapos 2 ton, 3 wires lang yan siya. Makikita nyo lang dyan is 1, 2, tsaka 3. Kasi yung 3 signal. So, itong N, tsaka 1, ito yung power supply niya. Itong linya na to, ito yung papunta dun sa outdoor. Yan, itong power supply. Itong 3, 4, 5 naman, ito naman yung signal, papunta din sa outdoor to. So, itong 5 na to, ito yung para sa coil ng contactor. Ito yung magbigay ng signal para mag-trigger ang contactor, itong number 5. Ngayon, ito number 4 naman is outdoor fan. Outdoor fan yan siya. So, makita nyo itong number 3, ito yung sa reversing valve. Gagana yan siya mga master pag naka-hit mode dun sa remote. Yan. So, ito, test voltage natin to ngayon. So, ito muna unang gawin natin bago tayo pupunta sa outdoor unit. Test voltage natin kung may mga signal na pupunta sa taas. Okay. So, siyempre, lagyan natin sa volt, AC. So, ito isang test rod mga kamaster. Itong test rod na to, lagay natin yung isang test rod sa neutral. So, itong 1, di ba? Ito power supply to, papunta ng outdoor power supply. Yan, kung makita nyo, may 220 siya. Yan, 220. So, ibig sabihin, may power supply na pupunta sa outdoor. So, dito naman tayo mag-check sa mga signal. Itong number 5 is para sa coil ng contactor. Yan, lagay natin. Kung makikita nyo, may 220 siya. Yan, so ibig sabihin, meron na siyang signal pumunta sa outdoor unit. So, nag-trigger na yung contactor natin doon. So, ito namang number 4. Yan, neutral tsaka number 4, makikita nyo, yan, 220 doon. So, ibig sabihin, may signal na rin papunta doon sa outdoor fan. So, ibig sabihin, umandar na yung fan ngayon sa outdoor. Okay, so kung makita nyo, yung neutral at saka 3 mga kamaster, yan, nilagay ko sa neutral at saka 3, wala kayong makikitang wala kayong makikitang power supply, walang signal pumapasok kasi hindi siya naka-hit mode. Okay, so, lang yan, normal lang yan siya. Ngayon, dahil nagbigay na ng signal yung mga kamaster, yung indoor, napunta dun sa outdoor, mag-check naman tayo ng temperature sa supply air. Kaya mas maganda talaga mga master, meron tayong laging may dalang temperature kasi dito tayo lagi nagbi-base dun sa supply air temperature at saka dun sa return air kung ilan diferensya nila. Okay? So yan, makikita nyo mga master. Kasi kunyari yan, ganito, nagbigay na siya ng supply lahat. Nagbigay na ng signal sa outdoor. Tapos yung buga ng hangin is walang lamig. So ibig sabihin,
may problema siya, kailangan nyo i-check sa outdoor unit, ganun din i-check nyo. Yung terminal doon sa outdoor, check nyo rin na yung neutral, tsaka 4, neutral, 5, tsaka yun lang. Check nyo lagi yun kung may signal siya pumapasok doon sa outdoor. Kung meron siya doon, tapos di pa rin malamig, doon na kayo mag-check naman sa compressor kung umaandar. Check nyo muna yung contactor, kung goods yung contactor. Kung goods yung contactor, tapos yung compressor, umaandar siya, pero wala siyang lamig, ibig sabihin, kailangan nyo i-check naman yung pressure nyo sa system kung baka may leakage siya or sarado yung gate valve. So, yun. So, ito mga kamaster, dahil nga naka-andar niya na yung outdoor, kung makikita nyo yung supply air niya nasa 9 degrees Celsius na siya. Yan, 9 degrees Celsius. So, ibig sabihin, malamig yung buga ng hangin niya. So, pagka ganito, ibig sabihin, hindi natin kailangan pumunta ng outdoor para mag-check kung goods pa or hindi doon. Kasi, kumanda na siya, malamig naman yung supply air, so ibig sabihin, walang problema sa outdoor. Kung makikita nyo mga kamister, dito tayo sa return air naman, kukuha tayo ng supply, kukuha tayo ng temperature, kung ilan ang temperature sa return air. Kaya maganda talaga mga kamister, meron tayo laging dalang thermometer, pan-check natin. Kasi minsan may mga customer tayo, katulad dito sa Saudi. Lagi lang nireklamo, hindi daw lumalamig yung unit nila, kahit wala namang problema. So kung hindi kayo magdala ng thermometer, mahirapan tayo mag-explain sa customer dito, lalo dito. Kailangan talaga natin may pakita sa kanila na malamig naman siya. Yung supply air, magbubuga siya ng ganung temperature, so sabihin good siya. So malamang, kung yung mga ganung customer na nagreklamo hindi malamig yung unit niya, ibig sabihin, yung area niya malaki kaysa dun para sa aircon niya, maliit yung aircon niya. So kailangan niya mag-upgrade ng unit. Kailangan niya palakihan yung capacity ng aircon niya. So ito, maya umaakit pa siya pero temperature ng water niya. Tayo natin maya. So ganun lang mga master, pagka lalo na, kunyari, malay mo, soon, makapunta kayo dito sa permit, ganito rin trabaho nyo, mag-service center kayo or sa mga housing, mas maganda talaga may dala tayo lagi. So makikita nyo mga master, yung return air niya nasa 24 degrees Celsius yan. So kanina nasa 9, di ba? 8. So ibig sabihin, maganda ang andar ng unit natin. Yan, kita nyo, 24 degrees Celsius. Kasi kung may problema pala itong unit natin, yung supply air niya, hindi niya kaya ibigay yung 9 degrees Celsius. Tsaka yung return air niya, hindi niya mapaabot ng 24. Nasa taas niya, nasa 30 pataas. Tapos yung supply air, sobra pataas, 20 rin yung yung temperature yung makukuha natin. Kung may problema yung unit. Okay, so ganun lang mag-check mga master. Ganun lang kasimple. So mga non-inverter, siyempre, madali lang tutulungan natin ito pagka non-inverter kasi mga inverter unit. Kasi ito, yung unit nito, yung outdoor, meron din contactor, capacitor lang eh. Hindi katulad sa inverter, may board siya, may mga sensor. Ito, simple lang siya, tsaka madali lang natin gawin. Tsaka i-troubleshoot. So yun mga master, sinari ko lang kasi marami tayong mga kamaster din na nagtatanong ano nang gagawin pagka ganito mga problema. So, thank you for watching and tracking. Bye-bye.